Oh, kumusta na ang lahat? Alam niyo ba guys, dahil kay Pipito, gumanda ang bahay ng mga alaga ko. Shall we begin? Let's begin now. Ito ang dating bahay ng mga alaga ko na ako lang mag-isa ang nagtayo. Pero dahil sa bagyong Pipito, ayan, nagtumba na silang lahat. Oo guys, pero kahit gano'n nang nangyari, walang ganong pinsala pagdating sa aking mga alaga. At dahil sa sponsor at sa tulong na rin ng mga kamag-anak, ay naitayo ang bahay na to. Bahay para sa mga alaga ko. Kasi napansin ko na wala pa itong mga kwarto at sala. Kaya sabi ko, aba hindi pwede yan. Kasi masyadong demanding ang mga alaga kong to. Kaya naman, ginawan ko na lang to ng paraan. Hindi guys, joke lang. At dahil sa bagyong Pipito ay nasira rin kasi ang kanilang mga itlugan. Kaya naman, kung saan sila nangingitlog. Kaya naisipan kong gawan sila ng mga itlogan. At para minus gastos, nireyos ko na lang yung mga pako at ginamit ko ang mga tira at retasong kahoy. At dahil sanay naman tayo sa pagpupuk at paglagari, binaon ko na lang, ako na lang ang gumawa nito. Total, madali lang naman siya guys. Pero naisipan ko kasi na mas mainam kung ang gagawin kong itlogan ay yung parang shelves o hanging cabinet. Sa tingin ko kasi mas organized yun. Buti na lang at may pakalat-kalat pang tabla at magagandang kahoy sa paligid. Kaya naman tinakbo ko na. Bahala sila maghanap dyan. O ayan, yung tipong ganado ka magtrabaho pero hindi marunong makisama ang mga gamit mo. Abay pagkalit-lit na kahoy ay abot na pa yata na ilang oras sa pagputol ito. Hindi po kalawangin ang lagari. Sadyang ganyan lang talaga ang kulay na yan. Una ko nilagyan ng brace o yung mga kahoy na pwede patungan ng tabla. Hindi naman siya ganun kadaling gawin kasi hindi naman talaga ako karpintero. Pero kahit pa paano, masasabi ko na ilagay ko naman siya na maayos. Kasunod na ay pinatong ko na ang tablang pinuslit ko. Ganyan lang naman siya kasimple guys. Pero syempre hindi naman natin iiwan ng ganyan. Itatanong siguro, Idaridax hindi naman mukhang itlogan yan. Mas mukha siyang patungan ng kung ano-ano. Oh guys, parang shelves type ang ginagawa natin itlugan. Sa tingin ko kasi guys, mas maganda yan kasi hindi siya mukhang makalat. O diba, sa tingin ko, matibay na itong ating patungan, itlugan. Sa totoo lang guys, hindi ko talaga alam makahilat na ginagawa natin yan. Bali, 4 na itlugan ang plano kong gawin diyan. Lalagyan ko ng divider nang sa ganon ay hindi naman magkapalit-palit ang kanilang mga sisiw kung sabay-sabay pumisa ang kanilang mga itlog. Sunod kong ginawa, nilagyan ko ng harang sa harap para maiwasan ang pagkalaglag ng mga itlog at ang mga sisiw. O siya, sige, bahala na kayo manlait kung tama ba itong ginagawang paraan ng paggawa ko ng mga pugad. Kahiligan ko na kasi mag-experiment ng mga design na alam kong maganda. Yun bang trial and error at babaguhin ko na lang kung alam kong hindi ito okay. Sana nga lang magustuhan ng ating mga alagang manok para naman hindi sayang itong effort na ating ginagawa. Pero napansin ko na may malaking awang sa bandang likod nito. Kaya kailangan kong takpan baka dito pa lumusot ang mga itlog. Abay sayang din naman kung mababasag lang, diba? Oh, heto na naman tayo. Yung konti lang naman ang nilagaring mong kahoy pero daig mo pa ang nag-gym sa pagod. Abay kanino ba naman kasi ang lagaring ito? Nakalkal ko lang to sa bowl guys kasama ng mga antik. At sa tingin ko ay mas matanda pa to sa akin. Kaya kung naghahanap kayo ng mga antik, o ito sa inyo na. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. At dahil nga sa lagari guys ay parang dobling pagod naman na ito aking naramdaman. Kaya kailangan kong tanggalin yung aking damit. Nang sa ganun ay presko habang nagtatrabaho, o diba? Pero bakit naman para naman akong taong bundok sa tsura kong yan? Guys, kapag kayo nagtatrabaho at gumagamit kayo ng mga matatalim na bagay, siguraduhin nyo ito talagang matalim at hindi mapurol. Dahil kapag ito ay mapurol, kailangan nyo itong gamitan ng puwersa na siyang pwedeng maging dahilan ng iyong pagka-aksidente. Ha! Ako guys, huwag nyo na lang akong gayahin dahil matigas ang ulo ko. Wala tayong ibang magamit. Hindi ko rin naman alam kung paano ko itong asahin. Kaya ang ginagawa ko, abay doblingit na lang talaga. Buti nga't hindi naman masyadong matigas itong mga kahoy. Kaya hindi naman sila mahirap baunan ng pako. O yan, malapit na matapos guys. Ilalagay ko na lang itong mga divider na to. Tapos na ang mga itlogan ng mga manok ko. Sabihin nyo nga guys, okay ba yung ginawa kong yan? Kailangan ko na mong kaya nyo guys. Baka kasi may mas maganda kayong idea. Muli, ito po si Daddy Dax at maraming salamat po sa inyong panonood. Kung paano kami nakabangon dahil sa pinsala ng bagyong Pipito, ay dalangin kong gawin din po sa inyong lahat. Masagana at mapagpalang bagong taon po sa ating lahat. We wanna chase the night.